Huwag na huwag mong hintayin maubos ka bago mo pahalagahan yung sarili mo. Tandaan mo, ikaw lang ang tutulong sa sarili mo. Ikaw lang mag-aalaga sa sarili mo. At darating yung panahon na lahat ng tao iiwanan ka. At ang magiging kakampi mo na lang ang iyong sarili mo. Kaya prioritize yourself over than anything and anyone. Isa na nga marahil sa talagang tinutukan ng buong mundo, lalong-lalo na ang China, ay ang pagsasama-sama ng mga world-powered country sa isang karagatan. Ang pwersa ng Pilipinas ay nagtagpo-tagpo na sa West Philippine Sea upang magsagawa ng isang military drill. At sa oras nga na pinapanood mo ito ngayon, ay patungo na nga ang ilan sa mga pinakamalalakas na naval assets nila, lalong-lalo na ang Amerika. At isa pa nga sa talagang lalong nagpagulat sa lahat ay nang naglabas ng statement ang China na sinabayan nila ang pagsasama-sama ng 4 na bansa sa West Philippine Sea. At naganap nga ang inaasahan ng lahat na magtagpo-tagpo ang 2 kampo sa karagatan. So, ano-ano nga bang nangyari sa pagtatagpong ito? At nang isinagawa nga ang sanibersa ng United States, Japan, Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea, at kasabay nito ang paglabas pa ng balita na sasabihan nito ng military drill ng China. Maraming katanungan ang umusbong, gaya ng ano ang posibleng mangyari kung magkatagpo ang 2 pwersa sa karagatan na ito. Ito nga ba ang siyang posibleng pagmulan ng pagsiklab ng malaking kaguluhan? Pero alam mo ba na naganap nga na nasa isang bahagi sila ng karagatan? Ngunit hindi katulad ng nasa isipan natin ang nangyari. Habang naglalayag kasi ang 4 na bansa, ay nadetect nila bigla na may mga umaaligid-aligid ng mga barko. At natukoy nga na ito ay mga Chinese vessels. Pero kung gaano sila katapang sa mga barko ng Pilipinas, ay kabaliktaran naman ang pinakita ng China dito, sapagkat dumistansya lamang sila habang naglalayag ang 4 na bansa. Hindi nila ginawa ang paghabol at pag-water cannon sa mga barko. Hindi nila ginawa ang pagsasagawa ng radio challenge. At lalong-lalo na'y hindi nila ginawa ang panghaharang. Bagkus, hinayaan lang nila na ito ay patuloy sa pagsasagawa ng activity sa West Philippine Sea. At sa pinakita nilang ito, ay tahasang umiwas ang China at hindi tinangka na makialam sa military drill ng 4 na bansa. Well, gaya nga ng sinabi ng mga kritiko, ay posibleng isang peking pahayag lamang ang pag-anunsyo ng China na magsasagawa din sila ng military drill, sapagkat walang na-detect ng mga pangmalakasang warship ng China ang 4 na bansa. At posible rin na dumistansya talaga ang China dahil sa matindi rin talagang line-up ng mga barko na ginamit. At narito nga
ang lineup ng mga warships kung bakit napatras bigla ang puwersa ng China. Ang JS Sakibono ay ang ikawalong barko ng Murasame-class destroyers. Ito ay kinomisyon noong 2002. Mayroon itong displacement na 4,500 tons at haba naman na 150 meters or 495 feet. Ang bilis nito ay umaabot ng 30 knots. May kakayahan din itong magsakay ng 165 na katao. Ang ilan sa maarmas nito ay ang O20 Melara 76mm at 2 times 20mm Falang CIWS. Mayroong 8 anti-ship missiles, 2 times triple 324mm torpedo tubes, 16-cell Mk48 VLS at 16-cell Mk41 VLS. Mayroon din itong sensor and processing system katulad ng QYQ-9CDS. May fire control system at air search radar, surface search radar at hull sonar. Ang manufacturer ng ganitong uri ng warship ay ang IHI Corporation sa Tokyo. Una itong nilaunch noong September 25, 2000 pa. At sa ngayon ay active pa din ang barko na ito at patuloy pa din ginagamit ng United States Navy kung kaya't kasali ito sa military exercises ng Pilipinas, Japan, Australia at ng United States. Ang HMAS Waramunga ay isang ANZA-class frigate ng Royal Australian Navy. Isa sa 10 frigate na itinayo para sa Australian at New Zealand Navy. Ang Waramunga ay inilatag ng Tenix Defense noong 1997 pa at kinomisyon noong 2001. Sa panahon ng kanyang karera, ang frigate ay nagpapatakbo sa Persian Gulf bilang bahagi ng Operation Catalyst at nagsasagawa din ng anti-piracy ng mga operasyon sa labas ng Somalia. Sumailalim din ang Waramunga sa pag-upgrade ng anti-ship missile defense noong 2014. Aktibo ito noong October 2022 at mayroon itong displacement na 3,800 tons at haba na 118 meters or 387 feet. At ang bilis nito ay umaabot ng 27 knots. May kakayahan din itong magsakay ng 170 na katao. Ang ilan sa mga armas nito ay guns and missiles, maging torpedoes. Mayroon din itong sensor and processing system katulad ng sonars, air search radar, navigation, passive detection, target illumination radar, combat data system, and weapon control. Ang manufacturer ng ganitong uri ng warship ay ang Tenix Defense. Ang USS Mobile ay isang Independence-class littoral combat ship ng United States Navy. Mayroon itong displacement na 3,104 tons at haba naman na 127 meters or 418 feet. Ang bilis ito ay umaabot ng 40 knots. May kakayahan din ito magsakay ng 40 core crew na kinabibilangan ng 8 officers at 32 enlisted at additional na 35 mission crew. Ang ilan sa mga armas nito ay ang 57mm gun, 4 times na .50 caliber gun, Evolved Searam 11-cell missile launcher, at iba pa. Mayroon din itong sensor and processing system katulad ng surface and air radar, Bridgemaster navigational radar, at iba pa. Ang manufacturer ng ganitong uri ng warship ay ang Austal USA. Una itong nilaunch noong January 2020. Ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa military drill na naganap sa pagitan ng United States, China, Japan, Pilipinas at ng Australia. Mga bata ngayon, kapag mainit, suspended ang klase. Kami doon, tanghaling tapat, naggagarden.
Philippine ship on routine patrol stumbles upon a China vessel. What follows is a high-stakes maritime standoff, shrouded in uncertainty and tension. Join us as we unravel the events that transpire next. As the Philippine ship draws near, tensions escalate. Both sides eye each other warily, aware of the geopolitical implications of this encounter. The crew members stand at the ready, prepared for any eventuality. This is Philippine territory. You are trespassing. These waters belong to China. We have every right to be here. Radar screens light up with the proximity of the two vessels. The Philippines ship maintains its course, unwilling to back down. Meanwhile, the China vessel stands its ground, refusing to yield. Surrounded by the boundless expanse of the South China Sea, the standoff continues, each side weighing their options, aware that a single misstep could have far-reaching consequences. Helicopter cameras capture the tension on board both vessels. Crew members stand at the ready, their expressions reflecting the gravity of the situation. The world watches, holding its breath, as the standoff reaches a critical juncture. The Philippines has accused China of harassment and aggression in the South China Sea, with the latest incident involving Chinese Coast Guard ships blocking and colliding with Philippine Coast Guard vessels. The United States has reiterated its commitment to defend its claims in the area, including the Second Thomas Treaty, warning that it will not allow China to make Philippine Coast Guard personnel escalate tensions. The Philippines has also reported incidents of Chinese ships harassing Filipino fishing vessels within its exclusive economic zone. In response to these incidents, the Philippines will host joint naval and air drills with the US, Japan, and Australia in the disputed area, as it seeks to deepen ties with its allies to counter China's growing assertiveness in the region. What is the Balikatan warship, and what is its purpose? The Balikatan warship is a Philippine Navy vessel that has been involved in recent incidents with Chinese Coast Guard ships in the South China Sea. The Philippines has accused China of harassment and aggression in the area, with the latest incident involving Chinese Coast Guard ships blocking and colliding with Philippine Coast Guard vessels. The Philippines has vowed to defend its claims in the area, including the Second Thomas Shoal, where a Philippine warship has been intentionally grounded to maintain the country's sovereignty. The number of Chinese vessels has increased in the West Philippine Sea amid Balikatan, the joint military exercise of the Philippines and the United States, the Philippine Navy said on Tuesday. Our monitoring for the past 2 months for March and April has given us a fairly constant, from a low of 33 and a high of 69, and average of 60 various vessels of China, Philippine Navy spokesperson for the WPS Commodore Roy Vincent Trinidad said in a press conference. Only for this week that we have seen a surge of up to a total of 124. 3 People's Liberation Army Navy, Plan, and China Coast Guard having 10. This coincides with Balikatan. This upsurge is out of the normal, he added.